Ang alamat ng butiki. Noong unang panahon, sa isang payak ngunit tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may isang batang lalaki na kilalang kilala, hindi sa kabaitan, kundi sa sobrang kapilyuhan. Ang pangalan niya ay Kiko. Si Kiko ay 8 taong gulang. Matangkad para sa kanyang edad at may malalaking mata na laging nakasilip sa kung ano-anong kalokohan. Ang problema, sa halip na gamitin niya ang lakas at talino para tumulong, puro kalokohan at kapilyuhan ang inaatupag niya. Araw-araw, nagrereklamo ang mga kapitbahay. Aba! Yang si Kiko na yan! Tinanggal na naman ang tali ng manok ko! Tinapakan niya mga pananim ko kahapon habang naghahabulan sa gitna ng taniman. Wala na nang galang sa matanda. Ang kanyang ama't ina ay halos mawalan na ng pag-asa. Anak, iyang ulit ko bang sasabihin? Tama na ang pananakit ng hayop. Tama na sa kukulitan. Magsikap kang magpakabait. Kung ayaw mong mapalo, tumigil ka na. Matuto ang gumalang sa may edad at magpakatao. Ngunit kahit ilang palo at pangaral na ang nakuha niya, hindi pa rin nagbabago si Kiko. Sa halip, lalo pa siyang naging mapanira, pakialamero at pilyo. Dahil walang kalaro, pati mga hayop ay ginagawang libangan ni Kiko. Hinahabol niya mga sisiw, sinisigawan ang mga aso, at minsan ay pinipitik pa ang mga kuting gamit ang tirador. Isang hapon, habang nagwawali sa bakuran ang kanyang ina, bigla siyang lumapit sa isang punso malapit sa puno ng mangga. Wala man lang sabi-sabi, bigla niyang sinira ang punso gamit ang paa. Naku anak! Ano bang ginawa mo? Alam ang bahayan ng nuno sa punso. Nagmadaling lumuhod ang ina sa harap ng sirang punso at nagsimulang magdasal at humingi ng tawad. Mga nuno, patawarin niyo po ang anak kong makulit. Hindi na po kami uulit. Pangako ko po, patawarin ninyo po kami. Ngunit hindi pa rin natuto si Kiko. Kinabukasan, habang nag-aalaga ng kalabaw si Mang Andres, sumibat si Kiko sa kakahuyan. Doon niya sinundan ang isang bayawak na pumasok sa ilalim ng isang ugat. Sa halip na hayaan ito, hinanap pa niya ang lungga at laking tuwa niya nang makakita siya ng mga itlog ng bayawak. Yay! Ang dami! Tingnan natin kung sinong matibay sa inyo. Kinuha niya ang tirador at isa-isang pinababagsak ang mga itlog. Tuwang-tuwa siya sa ginagawa niya, pero biglang lumitaw sa harapan niya ang isang maliit na matandang nilalang. Nakasuot ito ng pulang sombrero, may mahabang balbas at naglalagablab ang mga mata sa galit. Hoy, batang salbahe! Wala ka talagang respeto! Bakit mo binasag ang mga itlog? Hindi mo ba alam na may buhay sa loob niyan? Pasensya na po. Hindi ko po alam. Hindi ko na po ulitin. Magpapakabait na po ako. Texman! Sinungaling! Ilang beses ka lang nangako tuwing napapalo ka. Kahapon lang, nagmakaawa ang nanay mo. Pero anong ginawa mo? Winasak mo pa rin ang punso. Ngayon, sapat na ang mga babala. Mararapat ka na sa parusa. Nanlaki ang mata ni Kiko. Hindi siya makakibo. Nanginginig na ang kanyang tuhod. Umangat ang kamay ng duwende at tinuro si Kiko. Simula ngayon, ahalik ka sa lupa tuwing dapit hapon. Dahil wala kang galang sa buhay, ikaw ay magiging tulad ng bayawak. Mailap, mapag-isa at mababa. Sa bahay ka rin mananahan, subalit sa mga sulok ng kisame. Ikaw ay magiging butiki! Sa isang iglap, naglaho ang duwende. Biglang kumaripas ng takbo si Kiko. Takot na takot at humahagulgol.
Tumakbo siya pauwi habang sumisigaw. Nanay! Nanay! Ayoko maging butiki! Pagtungaw ng ina sa bintana, nakita niya ang anak na biglang nadapa at sumubsob sa lupa. Ngunit nang tumayo ito, nag-iba na ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay kayumanggi. Ang kanyang mga kamay at paa ay naging malakuko. At ang katawan niya ay lumiit na parang bayawak. Anak ko? Kiko! Kiko! Pero huli na ang lahat. Ang batang Pilyo ay isa ng hayop. Maliit, mailap, at tahimik. At sa huling salitang narinig mula sa kanya, yun na rin ang itinawag sa kanya. Simula noon, sa tuwing dapit hapon, mapapansin ng mga tao ang mga butiking dumarapo sa lupa o sa dingding. Tila humahalik sa sahig. Ayon sa matatanda, lahat ng butiki ay mga batang Pilyo na hindi natutong magpakabait. Ang aral ng kwento, matutong makinig sa magulang at gumalang sa buhay, tao man o hayop. Ang paulit-ulit na kapilyuhan ay may kapalit. Kung hindi ka matututo sa salita, baka ang parusa ay dumating nang hindi mo inaasahan.